Ama namin makapangyarihan, Diyos sa simula at katapusan, sinasamba ka namin, pinasalamatan, dakilang pag-ibig mo, lalo na sa araw nito, puri ka namin at pinasalamatan. Dahil po sa simula at katapusan, ikaw na Diyos namin. Ikaw na sinasamba namin ng aming mga ninuno, mga apo namin. Batas ng inang kaligasan, batas mo ito, Ama, na matupad yung kalooban dito sa lupa para ng sa langit. Purihin ka sa lahat ng araw, lahat ng oras sa buhay namin ngayon. Dahil may batas na po kami na kumikilala sa batas na hindi nakasulat, pang gobyerno ng Diyos sa simula at katapusan at panamigla. Noong unang panahon, walang anumang batas dito sa bansa natin o sa bayan natin. Na sinusunod. Ngayon nagkaroon tayo ng batas ng Pilipinas dahil sa mga pananakop. Nasunod tayo dito sa batas ng pananakop na inapusta ang bansa natin, pinapatay tayo, pinugulo tayo, hinahakot ang kayamanan natin sa bansa natin ng mga mananakop na bansa. Klase-klaseng mga emperador, klase-klaseng mga bansa nagsamantala sa bansa natin. Kaya nagkaroon tayo ng mga injustices. Injustices sa ating kalupaan, injustices sa hangin, sa tubig, sa lupa, sa apoy, sa mga kabundukan natin, kapatagan natin. Hindi na nasusunod ang ating mga pamanhiin, practices natin sa tribo na panggobyerno ng Diyos sa simula at katapusan. Purihin ka, Ama, sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Pinadala mo ang iyong anak, ang Panginoong Hesus. Pinatay, pinako sa krus. Sinakripisyo ang buhay niya para sa lahat ng tao sa mundo, lalo na sa Pilipinas. Dahil 7,000 na sugat ng katawan ni Lord Jesus, 7,000 din na island ng Pilipinas. At nagsinibat pa ang kanyang tagiliran, lumabas ang tubig at dugo. Yan ang ating mga langis. Ang langis natin ngayon pinag-aagawan ng ibang bansa. Ang deuterium, tubig at dugo, lumabas tagiliran. Gaano kayaman ang Pilipinas, mayroon tayong langis, may deuterium tayo, klase-klaseng natural resources, klase-klaseng kayamanan sa bansa na pinagsamantalahan ng ibang bansa. Dahil sa pananakop nila, nilagyan tayo ng batas para kahit wala sila sa Pilipinas, sila pa rin ang kontrol sa Pilipinas. Pinasok ang
Pinasukan tayo ng politika, pinasukan tayo ng relihiyon, pinasukan tayo ng klase-klaseng organisasyon, pinasukan tayo ng Committee 300, pinasukan tayo ng United Nations, kung anong mga organisasyon, hanggang may tinatawag na 01-4 na dapat natin sundin. Pero itong 01-4, parte sa lupa sa bayan natin, ay nasupersede, na-repeal ng IPRAL. Lahat ng batas inconsistent to Republic Act 371 na-supersede, na-repeal. Kaya ang ating judiciary, legislative, executive, all branches of government will only assist protect the rights of the indigenous people. Kaya araw-araw po natin, mga kapatid nating Pilipino, ipaintindi ito sa atin. Maintindihan natin ang sarili natin kung sino tayo. Yan ang huwag natin kalimutan bilang isang Kristiyanos, the only Christian nation sa bansa, sa buong Asia. Sabi ni Lord Jesus, kung anong nagawa ko sa daigdig nito, higit pa magagawa ninyo. Anong ginawa natin sa ating batas ng ating mga ninuno, mga apo natin? Kinalimutan natin. At ang inintindi natin, ang batas ngayon nakasulat na pwede pag-aralan. Ang batas ng ating mga apo, mga ninuno natin, hindi pwede pag-aralan dahil nasa isipan natin, damdamin natin, nasa dugo natin, na dugong bughaw tayo, dugong maharlika tayo. Ang dugo natin ay dugo ng Panginoong Diyos. Kaya ang mga tao sa unang panahon sa bansa natin hindi na mamatay. Walang kamatayan. Dahil ang dugo natin, dugo ng Panginoong Diyos. Dugo ng Diyos. 7,000 wounds of Jesus Christ. 7,000 island ng buong Pilipinas. Isipin natin yan. Ibig sabihin, katawan ni Lord Jesus itong bansa natin. At sinibat pa, nakabitin siya sa krus, sinibat pa siya ng sibat. Ang bangkaw, ibangkaw ang iyang gilid. Sinibat ang kanyang gilid, lumabas ang dugo at tubig. Itong tubig nito, ito ang deuterium. Itong langis, ito ang dugo niya. Pula. Yan ang buhay ng ating Panginoong Hesus. Una ang Pilipinas dahil ang Mindanao lupang pangako. Sabi sa kanya, sa isang apo ng manubo, na ikaw kanaon, hindi na kanaon ang pangalan mo. Ang pangalan mo ngayon manubo na. Ibig sabihin ng manubo, pangako, saad, pangako. Pinangakuhan si Kanaon, na Kanaon, hindi na pangalan mo ngayon Kanaon, kundi manubo na. Bagasaaran ka na po, sabi ng magbabaya, na ngayon, Kanaon, mahirap ka. Mahirap ang tribo mo, pero darating ang hustisya. Bababa dito sa bayan natin, sa lupa natin ang hustisya. Mabaliktad ang daigdig. Kung kayo ngayon ang pinakamahirap na tribo, mabaliktad ang buong daigdig. Kayo na ang pinakamayaman sa buong daigdig. At magkaroon kayo ng buhay na walang hanggang, na wala na kayong kamatayan. Yan po ang pangako sa Mindanao. Kahit nung pagdeklara
sa akin pagka-governor 2002. Sabi ng grupo ni Tis Lorisa, ang presidential advisory regime is sa Mindanao. Kailangan may isang dato na kausap natin sa tribo. At itong dato nito, siya lang ang pwede magsaysay ng history na bakit tinawag ang Mindanao na lupang pangako. At siya lang ang pwede kausapin. Hindi maraming dato ang nakakausapin. Na itong dato nito, kailangan alam niya ang kasaysayan ng Mindanao na Pilipinas. Alam niya bakit tinawag ang Mindanao na lupang pangako. At pwede niya banggitin ang mga sagradong pangalan ng mga ninuno, mga apo. Na siya lang ang kakausapin pagka sa custom ang tradisyon. Dahil alam ng gobyerno, may itinilaga ang Diyos kung sinong totoong dato. Ang totoong dato, practicing customary law, makautos ang hangin, tubig, lupa at apoy. Hindi itong mga dato ngayon inuutusan ng NCIP, inuutusan ng local government, inuutusan ng politiko, inuutusan ng relihiyon. Sipin mo, relihiyon, utusan ng dato. Na supersede nga ang lahat ng batas, inconsistent to Republic Act 8371, na supersede nga ng IPRA, na repeal. Napakainin naman ang ulo natin. Ang gobyerno, lahat ng branches of government, from executive, judiciary, legislative, will only assist, protect the rights of the indigenous people, especially sa mga palupa, sa ancestral land, ancestral domain o public domain. Ang IPRA lang ang may desisyon sa lahat ng public domain, ancestral domain, or ancestral land. Kay titulado pang lupa mo na galing sa 01-4, null and void na po yan dahil na-supersede na lahat ng batas inconsistent to Republic Act 8371. Huwag kayong magyayabang na 01-4 kayo. Huwag kayong magyayabang na titulado ang lupa. Bawal magbinta ng ancestral domain, ancestral land, public domain. Kaya ang gobyerno walang lupa, administrative lang ang gobyerno. Lahat ng branches of government, administrative lang kayo. Kaya pinatunayan natin, nagkaroon tayo ng jurisprudence sa Supreme Court through IPRA law. Hindi tayo magkaroon ng jurisprudence sa IPRA, sa Supreme Court, kung hindi Supreme ang IPRA law. Sa mga kaso sa ancestral land, mga kriminal, patayan, druga o anumang kaso. Pero huwag niyong samantalahin ang IPRA to excuse your personal interest. Karamihan nga ng Pilipino, Christian, Muslim, Unitibo, ginagamit ang IPRA to excuse sa kanilang mga political career, religion nila, personal interest. Hindi pwede po yan. Gagamitin nyo ang IPRA law para sa mga relihiyon nyo. Gamitin nyo ang IPRA law dahil sa political career ninyo. Gamitin nyo ang relihiyon sa mga negosyo nyo. Walang development sa ancestral land without free, prior, informed consent. Kakarmahin kayo. Tapos papirmahin nyo ng mga dato, mga chieftain, mga lasinggo. Maganda lang sa uniforme.
Pagka nagkaroon ng kalamidad, damay-damay na dahil itong mga dato nito, mga lasinggo, nag-decision pa sa lugar na hindi kanyang lugar. Sa tribo mo nga, hindi ka kilala. Hindi ka makadesisyon. Ang dato, decision maker ka sa tribo mo. Hindi ka makadesisyon sa tribo mo, huwag ka magdato. Kasi gawin kang dato ng NCIP. Gawin kang dato ng politiko, gawin ka ng dato ng relihiyon. Ignorance of the law, excuses no one. Marunong ka bumasa o hindi pwede sa tanga-tanga ka sa batas. Nasa Biblia nga, napahamak ang mga tao ng Panginoong Diyos dahil sa kamangmangan sa batas. Kaya sa Biblia na yan. Ito ngayon sa atin, kahit alam natin na bawal, sige pa tayo. Bawal magbinta ng ancestral domain o public domain. Kahit may 01-4 ka, kaano mang titulo mo na pinanggalingan daw ng 01-4. May Supreme Court in bank decision na. Hindi ka pwede magbinta ng ancestral domain o public domain dahil tirahan yan na mga pinili ng Diyos sa bansa natin. Ano bang titirahan? Tingnan mo, katakot-takot ang problema nyo din sa mga titulo nyo. Ang bahay nyo nasa Manila, pero ang titulo, ang decree, ang titulo niya nasa Mindanao. Tingnan mo yan. Mga titulo, may more than 2 million na fake titles. Isang titulo, ilang bisis ibinta. Lalo nito mga subdivision na ito. Ilang bisis niyo ibinta ang mga luti-luti niyo, mga bahay niyo. Isang luti lang, ilang bisis ibinta. Iba-ibahin ng anti-title number. Sinisira niyo ang economic ng ating bansa. Magpakatotoo na tayo ngayon. Kaya sa Federal Tribal Government of the Philippines, wala tayong ibibintang lupa. Certificate of occupancy lang. Hindi mo pwede ibinta. Hindi mo pwede isangla. Kasi kung patituluhan individual yan, isasangla, ibibinta. Patituluhan naman ibang lugar, bibinta naman. Ginawa mong hanap buhay ang lupa. Ginawa mong hanap buhay ang lupa, ililibing ka rin sa lupa. Ganyan ang tunglo dyan, ganyan ang sumpa dyan. Kala nyo, bilyon-bilyon ang property nyo? Uubusin ang lahi nyo. Ang nagbinta ng ancestral domain, kahit titulado pa yan, bawal yan. Sino mang abogado mag-notarize niyan, perpetual sa government, perpetual disqualification sa mga abogado, perpetual disbarment sa inyo. Ang tagal nyo nag-aral ng abogasiya, tapos notary public lang, na-disbar na kayo for ignorance of the law. Kaya may lumapit sa akin na bakit daw ganyan ang nakaw ng kuryente, tapping, wiretapping. Maliit lang ng nalamaan daw. Pero dahil nakaw, patung-patungan ka talaga ng mga penalty. Nakaw yan eh. Maliit man o malaki, basta nakaw, katakot-takot talaga ng penalty gagawin sa'yo. Kasi kumpiyansa tayo. Huwag tayo kumpiyansa sa buhay natin. Pwede ka habulin ng corporate law, pwede ka habulin ng customary law. Mas mabuti yung corporate law maghabol sa'yo kahit ilang milyon pang babayaran mo. Walang parusa ng kamatayan.
problema itong customary law kung maghabol sa iyo, ang parusa nito kamatayan. Kaya nakalagay sa Biblia, hindi bali magkasala tayo sa tao. Huwag lang tayo magkasala sa Espiritu. At huwag tayo matakot sa pumapatay na tao. Matakot tayo sa pumapatay ng Espiritu. Yan ang buhay natin ngayon. Itong Espiritu na pumapatay ngayon, klase-klaseng kalamidad, klase-klaseng sakit, klase-klaseng hirap sa buhay. Kinakalikasan na po ito. Huwag tayo magbiro-biro sa buhay natin. Hindi na biro ngayon. Pero ito sa mga taong may spiritual nourishment, may kultura tayo. Ito na pinakamaganda. Dahil sabi ng mga apo, oras bumabang hostisya, higawan. Magsisigaw ka ng hostisya. Dahil kung paano sinisigaw ng hostisya ni San Juan Bautista sa ilang, ganon din isisagaw mo sa ilang, sa kabundukan, kapatagan, kadagatan ng hostisya. Dahil pagka dumating ng hostisya, grabe, maraming klase-klaseng kamatay sa tao, maraming klase-klaseng kalamidad, maraming klase-klaseng sakit. Pero ang gagawin mo, higawan, magpupuri ka sa Diyos, magbangkiti ka, dahil ito na ang simula ng hukom ng poong may kapal. Dahil maraming mga tao ngayon hindi makatanggap ng klase-klaseng kalamidad. Nagrereklamo ngayon, lalo ng Surigao, Dinagat Island, nagreklamo sila na binisita sila ni Princess Odette. Inarbis ang kanilang mga bahay. Kung di sila nagtago, mga matay sila. Niliti, ganun. Dahil kung makita nyo, itong mga tao nito, kaya hindi tayo magtataka. Dahil ang magdisiplina ngayon sa atin, kalikasan na, hindi na tao. Kaya huwag tayo matakot sa tao na pumapatay ng tao. Matakot tayo sa Espiritu na pumapatay ng Espiritu at sa tao. Hindi madala ng magic ito. Hindi ito madala ng plano ng tao. Ang plano ng tao salungat sa plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos salungat sa plano ng tao. Paano ka mananalo sa Diyos? Ang plano ng Diyos, ang panggoberno niya sa simula at katapusan, sinisigaw ng hustisya, kalayaan, kasaganahan, hindi pa rin tayo nakikinig. Sabi ni Lord Jesus, kung anong nagawa ko sa daigdig ito, higit pa magagawa mo. Bakit kayo nagulumihan ngayon? Bakit kayo nagulumihan ngayon ng klase-klaseng kamatay, klase-klaseng kalamidad, klase-klaseng sakit? Bakit kayo nagulumihan? Hindi kayo Kristiyanos. Kahit umiyak pa kayo ng dugo sa simbahan niyo, wala yan. Kaya sabi ng matanda, kapag dumating ang hostisya, higawan, klase-klaseng kamatay, klase-klaseng kalamidad, klase-klaseng sakit. Anong gagawin mo? Magpupuri ka sa Diyos. Magpasalamat ka, magbangkiti ka, araw-araw maghalad ka. Magbangkiti ka, pasalamat ka, na darating na ang hukom sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Magkaroon kayo ng kayamanan na walang pagkaubos at mayroong dagdag buhay na walang hanggan. Pero kung hindi mo matanggap ang klase-klaseng sakit, problema ngayon. Hindi mo matanggap ang klase-klaseng kalamidad, sakit, talagang papunta ka. Mabuti kung papunta ka sa kulungan. Papunta ka sa ospital. Pangatlong pintuan mo, kamatayan. Dahil hindi mo tanggap.
Save yourself. Right to self-governance as per Eprado. Marunong ka maggobyerno ng sarili mo. Kung totoo kang Kristiyanos, kung anong nagawa ni Lord Jesus, higit pa magagawa mo. Kung anong nagawa ni Higyawan dito sa Pilipinas, sa Supreme Court, higit pa magagawa mo niyan. Hindi mainggit ka. Itong tinuturo natin, individual rights natin ito. Katunayan, nag-issue tayo ng Diplomatic Immunity Sovereignty Divine Certificate for justice. Give justice yourself. Kahit yung papel na yan, hindi ka na pwedeng ikulong. Kahit may warrant of arrest ka, kahit may kaso ka, hindi ka pwede ikulong, hindi ka pwede damputin dahil diplomat ka. Bakit diplomat ka? Ikaw na Pilipino, pinakamayaman sa buong daigdig, kaya diplomat ka. Ikaw na Pilipino is a blessed person, kaya diplomat ka. Hindi mo kasi kilala sarili mo, kaya miniminos mo. Umaasa ka sa abogado, umaasa ka sa korte. Yung dadaan sa korte, dadaan sa mga abogado, mga tao yan na hindi pa naintindihan ang sarili. Kaya napako si Lord Jesus sa cross dahil wala pang Eprado. Kahit wala pang Eprado, si President Ferdinand Marcos, nag-aaral po siya pag-abogado. Bakit na ligtas niya sarili niya through constitutional rights? Wala pang Eprado noon. At nakulong si President Marcos sa Muntinlupa. Bakit na ligtas niya sarili niya? Anong diferensya noon at ngayon? Lalo na sinabi ni Lord Jesus kung anong nagawa ko sa daigdig nito, higit pa magagawa ninyo. Ito nga na sinasabi ko. Hindi yung akin. Pati lahat tayo. Dahil inaamin natin na ang bansa natin ang the only Christian nation sa buong Asia. Tapos, magulo tayo. Hindi, marami tayong tanong, marami tayong reklamo. Katawan tayo ng Panginoon Diyos, katawan tayo ni Allah. Kaya sa mga Muslim, bakit kayo takot? Huwag kayong matakot dito sa mga government official. Dahil servant sila ng bansa natin. Katulong lang sila ng bansa natin. From president down to executive, legislative, judiciary. Lahat ng branches of government are purely administrative. Administrator lang sila. Pero tayong mamamayan, tayong supreme, bayad natin yan sila ng ating buwis. Iba ang buhis sa customary law. Ang binubuhis sa customary law, hindi pera, kamatayan, parusa. Huwag kayo matakot kung mga corrupt officer itong bagong napili ngayon. Dahil kung di sila magtino, ang kalaban nila, hangin, tubig, lupa, takot. Uubusin ang pamilya nila. Kailangan ituloy nila ni BBM ang adhikain ng kanyang ama. Dahil pagka hindi niya tinuluyan, higit pa na parusa abutin niya sa parusa ng kanyang ama. Kaya ang pag-asa ni BBM, tayong Pilipino, we must be a responsible Filipino para maging responsible dito si President-elect BBM. Hindi yung pabayaan lang natin siya sa gusto niya. Nandyan tayo para sa kabutihan ng kanyang administrasyon. Ang kabutihan ng kanyang administrasyon ay kabutihan nating Pilipino na hindi na mababa ang tingin sa atin ng Pilipino ng ibang bansa. Akala mo kung sino itong ibang bansa, kahit sila lang nag-take advantage ng bansa natin. Sila na kumuha ng kayamanan natin.
Sila nang pumatay ng ating mga ninuno, mga apo natin. Pinagnanakaw nila ang ating kayamanan. Tapos kung makatingin sa atin, busabos tayo, idiot tayo. Hindi kayo mahiyan yan. Kaya itong panahon nitong administration ni BBM, maging responsable tayo. Huwag tayo magtago ng rebelde sa kabundukan, tayong mga tribo. Subukan nyo magtago kayo mga rebelde sa kabundukan. Tingnan natin. Magtago kayo ng mga armas sa kabundukan. Magtago kayo ng mga droga sa kabundukan. Simulan natin ang musisi sa kabundukan hanggang kapatagan, hanggang kadagatan. Para maibalik natin ang totoong Pilipino. Ang totoong Pilipino sa bansa natin ay dugong maharlika, peacemaker and decision maker. Dumating na ang hustisya. Itong Ipralo Republic Act 1371 na supersede niya, na repealed ang lahat ng ating judiciary, legislative, executive natin. Administrative lang lahat ng branches of government. Ilagay natin sa utak natin yan. Hindi kayo makakita ka ng senador, congressman, gobernador, mayor, manginginig na kagad ang tubod mo. Ano, nagutuman ka? Bakit nanginginig ka? Kumain ka, kahit kamuti sa akin, huwag ka mapagutom. Para pagka nakita ka itong mga government official, they are servant by our country. Katulong lang na natatakot ka na. Dapat sila ang matakot sa atin dahil tayo ang naglagay sa kanilang posisyon bilang presidente, vice president, senador, congressman, gobernador, mayor. Tayo ang naglagay sa kanila. Tayo nagpili sa kanila. Tayo naglagay sa kanila magiging gobernador, maging mayor, maging senador, congressman, maging presidente. Tayo naglagay sa kanila. Bakit katakot? Dahil sa pagka-inosente mo sa batas. Nasanay tayo umasa sa mga politiko. Nasanay tayo umasa sa relihiyon. Nasanay tayo umasa sa mga foreign countries. Mga intruders yan ng ating custom and tradition. Hindi kayo guided ng banal na Espiritu Santo. Hindi kayo guided ng mga diwata, mga apo, kaya nanginginig kayo. Unang laban pa lang sa Mindanao, binabaril ang mga matanda, tinatawanan lang yung baril nila kung saan pumupunta yung bala. May baril pa sila na ang bala bumabalik pa sa nagbaril. Ganun ang ating mga apo. Lahat ng mga intruders sa Mindanao, hindi nila nakuha ang Mindanao. Simula nung unang panahon, ang kultura existing po. Pero nagpakababa ang Mindanao. Ang Mindanao ay lupang pangako. Pero hindi lang Mindanao ang lupang pangako, buong Asia. The biggest Asian continent. Itong ating bayan. Isang salita lang ng dato, lahat na nakikinig. Dahil ang salita ng dato, final and executory, wala pang Republic of the Philippines. Kaya nung sinurot-surot ako ng NCIP Legal Council ng Region 2 sa Cagayan Valley, sa Port Irene, Santa Ana, wala daw silang kilalang gobernador. Taga saan ba daw ako? Sabi ko, taga Davao. Taga Davao ka pala, dulo ng Pilipinas. Dulo rin ng Pilipinas itong Port Irene, Santa Ana. Wala kaming kilalang tribal government. Wala kaming kilalang gobernador. Sabi ng abogado ng Region 2, panahon ni Pinoy. Sino nagpadala sa Evito? Sino nagfinance sa'yo sa Enrique? Sabi ko,
Si Enrile kilala ko, pero aywan ko kung kilala ko ni Enrile. Tapos, sino nag-authorize sa iyo? Abogado ko ng NCIP, Office of the President. Nandito ang DNR kasi illegal mining. Nandito ang DNR, MGB. Nandito rin ang local government. Sino nag-authorize sa iyo? Sino ka na mag-ano ng illegal mining dito sa Cagayan Valley, dito sa Santa Ana? Tapos sabi ko, attorney, pwede magsalita. Kinuha ko itong tubaw ko, dinagay ko sa ulo ko. Sabi ko sa kanya, attorney, you are talking to the tribal governor on custom and tradition. Wala pa ang Republic of the Philippines. Kami mga dato ng decision sa buong Pilipinas. Kami ang nasusunod. Ngayon, may Republic of the Philippines. May Republic Act 371, Ifralo 1997. Kaya nalagay ka na abogado sa Region 2 as legal counsel. Your Office of the Executive Department in CIP will only assist protect the rights of the indigenous people. Nag-uusap pa kami ng tribo dito, ng mga interest dito sa Cagayan Valley, dito Santa Ana. Bakit nandito kayo? Mag-uusap muna kami, attorney. Pagka hindi namin kaya ang problema naming tribo, nandyan kayo in CIP, nasa batas yan. Na in CIP is the prime agency ng government to assist, protect the rights of the indigenous people. Nag-uusap pa kami ng tribo dito, nandito ka na, dahil sa illegal mining dito. This is intervention of jurisdiction of the tribe. And subject for ignorance of the law. Kakasuhan kita. Disbarment for ignorance of the law. And perpetual disqualification to your position being a legal counsel of the NCIP. Kakasuhan kita, Tol. Sabi niya, huwag mo na ako kasuhan, Gub. Tulungan mo na ako, ma-promote ako sa NCIP. Yan ang regional director ng Region 3. Mayroon na ba kayong mga dato na ganyan kausap? Kaya tayo mga dato, mga nitibo, kaya natin dipinsahan ang ating sarili sa Ifralo. At na maganda ngayon ang Ifralo, nagkaroon tayo ng jurisprudence Supreme Court sa Ifra. Kaya lahat ng kaso, ancestral domain o public domain or ancestral land, dismissal in 72 hours for non-jurisdiction because the government agencies, lahat ng branches of government, judiciary, legislative, executive, is purely administrative. Any lapses from Ifralo is criminal and impeachable. Walang piyansa po yan. Ganun kabigat ang Ifralo. Dahil gobyerno ito ng hangin, tubig, lupa at apoy. Gobyerno na ito ng inang kalikasan na niningil na. Kaya may tinatawag na free, prior, informed consent. No development sa ancestral land, ancestral domain o public domain without free, prior, informed consent. At ang pipirma nito ang dato na practicing customary law. Ang dato who is practicing customary law is a decision maker and a peacemaker. Kinikilala nito ng Ifralo ng batas ko, Republic Act 371. Ito lang ang batas na sinisigaw natin ang hustisya, administration of justice. Kasi humihingi ng hustisya ang hangin, tubig, lupa at apoy. Pinakailaman na natin ang batas ng inang kalikasan. Pinakailaman natin ang apoy, pinakailaman natin ang hangin, pinakailaman natin ang lupa, pinakailaman natin ang tubig. Wala na tayong respeto. Pati tubig binibinta natin, lupa binibinta natin, apoy binibinta natin, hangin binibinta na natin.
And these are all lapses of IPRA. Any lapses of IPRA to government agency is criminal and impeachable. Lalo sa mga pribado, itong mga nitibo ng mga hambugero, iyayabang nyo. Hindi biro maging dato. Hindi kayo pa may pira na kayo, nandun kayo sa syudad. Klase-klaseng babae, klase-klaseng nightclub. Pag uwi mo, mababang 50 kilos na baboy. Dahil sa kababuyan na ginagawa mo, pagkadato mo, pagkanitibo mo, matatamaan ka ng maliit. Maliit ito, pero buhay mo, itatayan yan. Nagkakaroon na yan dito sa Davao City. Bukidnon. Yung dato, dahil malakas sa politika, nasa nightclub lagi, nasa putik paang ang babae, pasarap-sarap sa inuman dito, kain doon, babae dito, babae doon. Nagkaroon siya ng sakit, nagkasakit siya, nagtawag siya ng 7 baylan para abugaduhan ang kasakit niya. Noong una pinagbigyan siya, pero hindi inabot at 3 buwan namatay yung gato na yan. Kaya hindi biro maging gato. Hindi po biro. Dahil buhay natin, nakataya ang kultura natin at mga apo natin. Ngayon nagpasalamat tayo, bumaba ang hustisya. Una sa bansa natin. Dahil IPRA law will give justice to humanity, hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong daigdig. Magpasalamat tayo, ang bansa lang natin may IPRA law. Ibang bansa ang kanilang batas ng tribo, recognize lang ng presidente o hari. Pero sa atin, kahit sino pang hari, sino pang presidente, IPRA law will give justice to our country and to ourselves. Kaya sa aking pagkaintindi, ito'y siguridad ng ating kaligtasan. Dahil sabi ng mga apo, bigyawan darating ang panahon ng bababa ang hustisya sa bansa natin. Ngayon, mahirap tayo, pero pag bumaba ng hustisya, magkaroon tayo ng kayamanan na walang pagkaubos at mayroong dagdag, buhay na walang hanggang na ang tao wala ng kamatayan. Isipin mong siguridad yan. Sa relihiyon, mamatay ka muna bago ka maligtas. Hindi ka nga naligtas sa physical mo, sa katawan mo. Ano pa kayang ligtas ka pagka namatay ka na? Oo, may pastor, mga 4 months ago namatay. 3 oras sa morgue. Dinala siya ng Panginoong Isus, inikot siya sa buong daigdig. Ang daming sumisigaw ng mga patay. Mga mayaman, mahirap, lahat ng tao sumisigaw ng hustisya. Sabi niya, Panginoon, sino magbigay ng hustisya yan? Kayong buhay. Tayong buhay ngayon ang magbigay ng hustisya sa nangamatay nating mga apo. Kasi ang kamatayan bayad sa kasalanan yan. Uy, mga pastor, mga pare, mga evangelist, araw-araw yung binabasa ng Biblia. Unahin yung pagbasa. Yung sinasabi nyo na buhay na walang hanggang pagka namatay. Anong buhay na walang hanggang? Namatay ka na nga, may buhay pa na walang hanggang. Kaligtasan sa muling pagkabuhay. Malabo yan. Yung buhay ka nga, namatay ka, tapos maliligtas ka pa. Ang mahalaga ang katawan natin. Sabi ng mga tanda, swerte kayong mga buhay pagdating ng hustisya. Bakit po tatay, sabi ko, kami mga wala na kami, mawala na kami. Kayong mga bata pa o matanda na pagka dumating ang hustisya, magkaroon na kayo ng kayamanan na walang pagkaubos at buhay na walang hanggan. Hindi na kayo mamatay. At magsimula sa bansa natin, dahil ang bansa natin ay isang banal na bansa. Tayo mangunguna sa kapayapaan, kasaganahan, kayamanan na walang pagkaubos. Tayo ang leader ng kapayapaan sa buong daigdig. Yan ang sinasabi ng mga Dr. Jose Rizal, na maging teacher tayo ng kapayapaan sa buong daigdig. Hindi pala sa kaguluhan o anumang edukasyon. Ito ang pagtuturo ng kapayapaan ng hustisya. Ituturo natin ang totoong hustisya sa buong daigdig. Ituturo natin ang tamang kapayapaan
at kasaganahan at buhay na walang hanggan. Yan tuturo natin, huwag tayo sumali sa magugulong relihiyon. Dahil sa doktrina, hindi ka na makaalis sa relihiyon mo kasi may doktrina ka. Oo, kainin yung doktrina nyo. Kahit namumuta na ka sa gutom, sa injustice sa relihiyon na yan, sige lang. Sige lang kayo dyan. Kahit katakot-takot na naparusa ng relihiyon mo, katakot-takot na problema, sige pa rin kayo dahil nakadoktrina kayo. Dumating itong doktrina, parusa sa bansa natin. Kaya bisita ko 2018 sa Davao City. Pagdating niya sa Grand Mincing Hotel, sinalubong ko siya, sinabihan ko siya, Pope yan ng India. Sabi ko, religion is criminal to our tradition. Criminal. Bakit? Itong religion nagdala ng doktrina. Sino kayo magdoktrina sa custom and tradition ng bansa natin? Na mga tao sa bansa natin noong unang panahon di na mamatay. Kaya tayo nagkakasala ngayon sa mga foreign intruders, sa mga nanako sa bansa natin at tinagyan tayo ng doktrina, relihiyon, politika. Kaya mga apo nagtaguhan na lang sa gubat, sa bundok. Hindi sila napakita. Lalo na sa Butuan City. Nung tinayo yung cross, malaking cross sa Butuan City. Takbuhan ng mga nitibo sa bundok. Nagtanong sa babaylan, Tatay, ano po yung tinayo doon na parang cross? Hindi cross yan. Espada yan. Pag hinawakan mo sa taas yan, baliktarin mo, espada yan. Magtago na kayo. Siguradong patayin kayo niyan. Yan ang panahon ng Espanyol. Panahon ng ni Magellan. Dala nila ang tabak, espada, sibat, pana. Kung sa Diyos yan, bakit dala nilang sibat, pana? Itak. Patayan yan. Hindi buhay na walang hanggang yan. Kamatayan yan. Tingnan mo si Lord Jesus. Sila pa nagpako kay Lord Jesus. Sila pa ang gumagamit ng cross. Hanggang ngayon nakapako tayo sa kamatayan. Tuloy-tuloy ang kamatay. Tuloy-tuloy ang sakit. Tuloy-tuloy ang sama ng loob, galit. Wala tayong pupuntahan. Kung puro tanong, reklamo tayo. Puro sibat ang gamitin natin, o espada ang gamitin natin. Wala. Ang ating dito sa bansang Pilipinas, hindi tayo namamatay. Dahil dugo tayo ng Diyos. Hindi tayo dugo ng hayop. Kaya ang tribo ngayon nagre-ritual ng hayop dahil naging hayop ang ugali natin. Tinatawag yan mahawid-hawid. Hawakan ang buhay mo na huwag kang mamatay. Pero kahit ang ritual sa iyo ng hayop, dahil hayop talaga ugali mo, tuloy ka na dyan. Wala tayong hustisya. Dahil sabi ni Poncio Pilato, sinong gusto niyong palayain, si Barrabas o si Jesus? Yung nagpupuri kay Panginoon Jesus sa araw ng palaspas. Yung din sumisigaw si Jesus, ipako sa cross. Si Barrabas ang palayain. Ito buhay natin ngayon si Barrabas. Galing sa ibang bansa itong Barrabas na ito. Ito yung mananako. Kung makadasal pa naman tayo, iiyak-iyak tayo sa simbahan. Hallelujah, hallelujah tayo. Pero gilauyan na dahil kita. Pinakatay na nila ang Pilipino. Mga babae, rape, lalo na kung maganda. Sipin mo yung kabaguyan na ginawa sa bansa natin, tapos bilib pa rin tayo sa mga bansa na yan. Kaya nagpasalamat ako kay President Rodrigo Roa Duterte, ang presidente natin. Sumasaludo siya sa kultura natin. Hindi yan sumasaludo sa Amerika, sa Russia o paano mang bansa na yan. Hindi sumasaludo yan sa International Court of Justice.
Sumasaludo siya sa kultura natin dahil ang kultura natin ay gobyerno ng Diyos sa simula at katapusan. Lalo na sa Mindanao, lupang pangako yan. Mahal na Presidente, Davao City is the capital city of the Promised Land. Ancestral land yan as per Presidential Decree 410. Kahit ang Davao City, Davao del Sur, pero diniklara pa rin ni President Marcos sa Davao City ancestral land as per Presidential Decree ni Marcos 1974, Presidential Decree 410. Dahil bakit po ang Davao City ancestral land, the capital city of the Promised Land. Kaya hindi pero maging mayor, maging presidente. Isipin mo, mayor ng Davao City naging presidente. Ayaw pa niyang tumakbo ng presidente. Dahil sabi niya, kaya ayaw ko tumakbo ng presidente. Kasi kung mag-presidente ako, maraming mamamatay. Magnegosyo na kayo ng funeraria at saka kabaong. Totoo naman talaga, klase-klaseng kalamidad, klase-klaseng kamatay, klase-klaseng druga, klase-klaseng rebuilding. Kaya kung magpabayot-bayot ka pagka-presidente, kawawa ka. Kaya nakita ko ang ating mahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sabi ko, breaking the wall of Jericho. Kasi itong bansa natin, sobra pa sa Egypto. Sobra pa sa wall of Jericho. Nandito lahat ang druga. Nandito lahat ng mga corrupt opisyal, nandito mga rebelde, nandito classical religion. Sa dami pa naman religion natin, walang kapayapaan ng bansa natin. Lahat sumisigaw ng Panginoong Diyos. Kaya namumura tayo ng presidente dahil sa mga injustices ginagawa ng mga religion. Mga injustices ginagawa ng mga government official, parusa abutin natin. Kaya ngayon sa panahon ni President-elect Ferdinand Romales Marcos Jr. kay BBM, maging responsable tayo na makatulong tayo sa ating presidente. Yan lang pakikiusap ko. Kahit wala akong posisyon dyan, importante maging successful ang kanyang pagka-presidente at kay Madam Vice President-elect Sara Duterte. Tandem sila. Ang ating tayong mamamayan, tribo man ka o hindi, Muslim ka, Christian ka, maging responsable tayo. Paano tutulungan natin ang ating President-elect BBM. Huwag tayo na malakas tayo. Walang malakas sa batas. An ignorance of the law excuses no one. No one is above that. Kaya purihin ka at pasalamatan, Panginoong Diyos, sa panahon ito na kami magpupuri lagi, magpasalamat na ibigay sa amin ang tamang pag-iisip, damdamin, at mabuhay kami, kasama namin kayo sa lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos namin simula at katapusan, hustisya. Salamat sa hustisya sa Republika kay Tracy Binoan, April 1997, na supreme sa bansa namin at saka sa buong daigdig. Ipralo will give justice to humanity, hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong daigdig. At lahat kayo magpupuri, magpasalamat. Dakilain natin ang Diyos sa anumang sitwasyon natin. Pasalamat tayo na tayo buhay pa at maging magsikap tayo na matulungan natin ang ating sarili kung anumang mga sakit na pagalingin tayo ng Panginoon. Pagalingin tayo sa magandang gawa natin at i-guide tayo ng banal na Espiritu. Salamat sa lahat ng bagay nito, Ama. Purihin ka at pasalamatan. Alhanda Muhammad, la resmi di pide te ilah. Isadat la ilah, walhanda ilah, inakawabaras la ilah.
walhamdulillah, resmi-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 
sen sao lo kong ko huo sen sao lo kong ku huo isa sa paulo ke sen sao lo kong ku ay sen sao lo kong ku huo sa sen sao isa sa lo ki sen sao lo ya sen su huo ko ay sen sao lo ya sen salamat po Ama Diyos sa simula katapusan. Sambahin ka, pasalamatan, dakilain ka. Salamat po at magandang umaga po sa lahat.